Magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Magandang araw sa lahat. Magandang araw sa ating mga subscriber at lalo na sa ating mga viewers. Okay? So ang i-share ko sa inyo mga kabarya itong mga 5 piso BSP. So dito sa 5 piso BSP, dito natin makikita yung mga napakaraming pwede nating mapakinabangan sa BSP series na 5 piso. So ang BSP series ay nagmula sa 1995 hanggang year 2017. So napakarami ang mga 5 piso na BSP. So isa ito sa pinaka largest denomination ng Philippine piso. So ang BSP series mga kabarya na 5 piso ay marami ang mga hinahanap nating mga kolektor sa baryang ito. So example yung ating 1998 na may mint mark. So yan ay isa sa pinakamahirap hanapin mga kabarya ito sa 5 piso na BSP. So yan ay isa rin sa ating tuklasin kung bakit yan ay hinahanap ng ating mga kolektor. So bago ang lahat, kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ikaw ay laging updated sa next video na ma-upload natin. Okay? So ito nga mga kabarya, ang ating 5 piso ay mula sa 1995 hanggang 2017. So ang komposisyon nito ay nickel brass at may bigat na 7.7 grams. Then ang lapad or diameter ay 27 mm. May kapal na 1.87 mm. So ang hugis ay bilog at ang harapan ay makikita mo ang head ni Emilio Aguinaldo nakaharap sa kanan at saka ang kanyang balyo at saka ang pizza at saka meron siyang scallop border. Sa likurang bahagi, so makikita mo dyan ang central bank cell with a circle and gear design with the scallop border. Then may date na 1993. Central bank was established. Okay, so ang edge ay smooth. Then ito mga kabarya ay ginawa sa Royal Canadian Mint sa Winnipeg, Canada. Then meron din ginawa yung BSP Manila, Philippines. Okay, taon nang nagawa ng Pilipinas ay 1997, 1995, 1997, and 1998. Coins with this mint mark which is struck in Philippines. Okay, pag mayroon siyang mint mark ay gawa siya ng Pilipinas. Then ang coins without this mint mark were struck in Canada by RCM. Ang RCM ay Royal Canadian Mint. So ito yung 1995, 1997, and 1998. Samantalang ang 1996 ay ginawa sa Pilipinas na merong mint mark. So ayan o mga kabarya, pang palatandaan, kung nakakita kayo ng merong mint mark ay yun ay gawa ng Pilipinas. Okay, so ang mga price naman nito tulad ng 1995, ito ay reverse 1 at walang mint mark. So gawa ito ng RCM, nasa 952 pesos yung fine condition, 16 naman yung very fine condition. At dito sa 1996 na walang mint mark, ito ay nasa 24 pesos ang kanyang very fine. At meron namang 1996 dito mga kabarya na may mint mark. So ito yung gawa ng Pilipinas, BSP. Ito rin ay reverse 1, then may mint mark sa baba ng kanyang shoulder. Nasa 12 pesos yung isang piraso sa very fine condition. Then merong 1997 na gawa ng RCM. Ito ay small lettering, then small Emilio Aguinaldo. So meron siyang good condition 7, fine 13, extremely fine 32, and 43 ang almost uncirculated. Samantalang merong 1997 na gawa ng Pilipinas at meron siyang mint mark. So mas mababa no ang kanyang price, extremely fine, nasa 15 pesos lamang. Okay? Then ito na yung 1998 mga kabarya na sobrang controversial sa ngayon no. 1998 natin na may mint mark. So dalawa rin ito mga kabarya. Merong 1998 na no mint mark. Ito yung gawa ng RCM. Meron lamang siyang 10 pesos sa good condition, and sa extremely fine niya is 28 hanggang sa almost uncirculated is 28 din. Then dito sa 1998 na gawa ng BSP, ito ay merong mint mark sa baba ng kanyang balikat. So ito yung hard to find dito sa BSP na 5 piso. So isa ito no sa hard to find itong 1998 na merong mint mark. Ang kanyang price
sa very fine condition is nasa 224 pesos. So di na kayo logi mga kabarya pag nakahanap kayo ng ganitong klaseng barya na isa sa hard to find, kasi sa very fine condition niya mga kabarya ay 224 pesos na isang piraso. At kung ang barya mo ay uncirculated, so posibleng tataas pa sa 224 ang kanyang presyo. So yan at bakit ito mahal? Kasi sobrang konti ng ginawa. So nasa 2% lamang yung kanyang percentage. So ibig sabihin ay napakaliit ng mintage, napakaliit, kaya isa ito sa hard to find talaga mga kabarya sa panahon ngayon. Okay, at meron naman tayong 1999 BSP. Ito ay reverse 1. So 2% ang kanyang percentage. So ibig sabihin is semi hard to find. So ito yung reverse 1. Then meron siyang very fine na 504 pesos yung kanyang price. Then extremely fine is 21 pesos. At meron naman tayong year 2000 mga kabarya. Ito ay reverse 1. So isa rin ito sa hard to find. So dito sa nakatala dito sa namista sa panahon ngayon ay nasa 0.6% lamang ang kanyang percentage. Napakababa din. Kaya isa rin ito sa mahirap natin mga kabarya. Ang kanyang very fine condition is nasa 52 pesos. And yung 2001 natin, meron tayong reverse 1 na napakarami ang mintage. 19% is common. Tawag natin na common, 35 pesos lamang yung kanyang fine. And 2002, so meron din tayong 11%. Napakarami din. At ito lahat ay reverse 1 mga kabarya, yung ating 5 pesos. So meron siyang extremely fine na 32 pesos. And 2003, 19%. Meron siyang almost uncirculated na 30 pesos. And 2004, 8%. So marami din yung 8%. Ang extremely fine niya is 13 pesos. At dito naman sa ating 2005, 32%. So napakarami din yung kanyang mintage mga kabarya. Nagmula ang presyo niya sa good condition 504 at natapos sa uncirculated na nasa 44 pesos yung isang piraso. Okay? Then yung ating 2006 na reverse 1 is 0.3%. So ito yung isa sa hard to find na pinaka hard to find talaga mga kabarya dito sa 5 pesos. Yung 2006 saka 2007, 2008. So pareho yan sila 2006 ang percentage. So dito sa Kainomista hindi na niya nilagay yung 2007 at saka 2008. Diretso na sa 2009. Reverse 1 pa rin. Meron itong 8%. Nagmula ang presyo sa 11, natapos ang presyo sa 20 pesos. Okay? Then yung ating 2009, ang 2009 natin ay merong 4 na varieties. Meron siyang okay, so reverse 1, reverse 2, reverse 3, and reverse 4. So ang reverse 2 niya ay 3%. So ibig sabihin semi hard to find ay meron siyang 9.52 ang very good, 12 pesos naman ang very fine. Yung reverse 3 natin mga kabarya, 0.5%. So ito yung isa sa hard to find dito sa 2009. So walang price na nakalagay Then yung ating bagong tuklas na 2009 reverse 4. So meron siyang 0.12%. Okay? Then yung ating 2010 BSP is reverse 2. So nagmula sa reverse 2009, nagmula dito yung reverse 2 hanggang sa 2017 merong reverse 2. So ang walang reverse 2, reverse 1 lamang lahat yung 2008 hanggang 1995. So yan ang palatandaan. So kung may lumabas na 2006 tapos hindi siya reverse 2, so ibig sabihin piki yan mga kabarya. So ganyan lang ang kung paano makilala ang piki sa tunay. So hanapin nyo sa record ni Namista kung meron bang reverse 2 yung 2006 or reverse 3. So may nakita kasi akong reverse 2 mga kabarya na 2006. So talagang hindi talaga ako naniwala na totoong 2006 yun. At nang tinanong ko yung may-ari ay altered version pala yung kanyang barya. So ganyan lang kung paano makilala yung ating 2006 ay nasa reverse 1 lamang, walang reverse 2. So yan. Then yung ating 2007 at saka 2008, so pareho lang yan sa 2006. At dito sa 2009 may 4 na variation, die 1, die 2, and die 3, die 4. And sa 2010 naman natin mga kabarya, meron yung naman siyang 3%, reverse 2, 20 pesos ang extremely fine. At sa 2011 meron siyang 4%, reverse 2 din, 10 to 15 ang kanyang presyo. 2011 na reverse 3, so ito yung medyo mataas ang presyo kasi isa rin ito sa hard to find. And 2012 common, 21 pesos yung extremely fine.
And reverse 3 na 2012, similar to fine, 8.10 pesos yung kanyang fine condition, very fine, then extremely fine. 2013, reverse 3, 13%. So, common pa din mga kabarya, no? Natawag natin na common yung napakarami ang percentage. So, ibig sabihin, napakarami din ang minted. So, meron siyang 840 sa fine, 25 very fine hanggang uncirculated. And 2014, reverse 3, 8%. Common pa din to. Very fine at saka extremely fine, 19 pesos. 2015, 0.60% yung reverse top. Then meron siyang reverse 3 na 5%, 5 pesos, 0.04, and then 50 pesos yung kanyang uncirculated. 2016, so isa rin sa hard to find, 56 pesos yung kanyang price. And 2017, ganun din, nasa 1.6% naman yung kanyang percentage. Okay, so yan yung mga kabarya, yung ating mga barya sa BSP 5 piso na pwedeng mapakinabangan. So kung alin doon ang pinaka kunti lamang yung kanyang mintage at napakalit ng kanyang percentage, ibig sabihin yun na yun yung mga hinahanap ng ating mga kolektor. So kaya hindi ka masasayang dito mga kabarya yung pagod mo sa kakahanap dito sa mga 5 piso na BSP, kasi dito mo makikita ang napakaraming pwede mong mapakinabangan. So example lang natin kanina is yung 1998 na BSP. So paalala ko lang doon, no, sa 1998 meron kasing mga tao na gusto nilang palabasin na mayroong mint mark yung kanilang 1998 na hindi lang, so hindi klaro, no, pagkagawa, kaya parang wala na ring mint mark. So hindi yun tunay mga kabarya. Ang tunay na 1998 na may mint mark ay tulad nitong ipakita ko sa inyo sa larawan na walang pagbabago ang kanyang mint mark, tulad lamang sa 1997, 96 and 99. Kasi yung gumawa nito mga kabarya ay BSP, itong may mint mark, kaya hindi pa iba-iba yung kanilang design sa mint mark at saka distance. So isa lamang, no, isang klase lamang, lalo na sa kanyang uri na reverse 1 lamang yung ating mga 5 piso na mula sa 1995 hanggang 2008. Okay, so ito lang muna ang may bigay ko sa inyo mga kabarya, at maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan ang OMG TV channel. Doon sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para lagi kayong ma-update sa mga video na bagong upload natin. Magandang araw sa lahat and God bless.